Siguro ay nagulat na naman kayo sa ating thumbnail dito sa video na to. Kung ano na naman ba yung mga ipapasok namin. Sa isip-isip nyo siguro ganyan. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin is yung mamahalin ka ng lalaki kapag hinayaan mong ipasok niya sa'yo ito. Ano nga ba yung mga ito? Ito yung mga good traits ng isang lalaki na kailangan hayaan mo lang siya na gawin niya. So ngayong araw na to, yan ang pag-uusapan natin. Kung bago ka pa lang sa ating channel, ay please do me a favor at iwanan niyo muna ako ng subscribe muna. At maya-maya pag nagustuhan mo tong video natin sa huli, leave me a like and also, kahit ngayon, pwede ka na mag-like eh. And also, do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload nating videos every week. And also, sa kalagitnaan nga po ng ating video, ay meron tayong tinatawag na shoutout section na kung saan babatiin natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. And also sa Instagram account ko nga po, 1,300 na lang ang kailangan ko. At may mga videos din po pala ako dyan sa Instagram na marami rin kayo matututunan. So sa Instagram ko, para ma-my day kita, i-follow mo ko sa Instagram. Andyan po sa description down below, yung see more. I-click nyo po yan. Makakita kayo ng link ng Instagram ni Yuli Leonor dyan. I-click nyo at dadalhin kayo sa Instagram account ko para ma-follow nyo rin ako, para makita nyo rin personal life ko at yung mga ibang videos ko na ginagawa sa Instagram. At also sa TikTok, meron na rin po tayong TikTok, i-follow nyo rin po ako dyan. And also sa Friday, Friday na ata ma-upload tong video na to. I don't know why, kahapon or I don't know. Na-shoot ko to Monday kasi tong video na to eh. So yeah, magla-live na po tayo sa ating YouTube para masagot ko na po yung mga hindi ko nasasagot na mga katanungan ninyo sa comment section. Doon po natin sasagutin. So, abang-abang na lang po kayo sa ating mga live, okay? So, once again, don't forget to follow my Instagram and let's go to our main topic for today. Mamahalin ka ng isang lalaki kapag hinayaan mong ipasok ito sa iyo. Number one is kapag hinayaan mo siya na mag-provide sa iyo. Okay? Hayaan mo lang siya mag-provide sa'yo. Ako, I'm a firm believer of a man always providing. Hindi ako naniniwala sa 50-50. Kasi trabaho ng lalaki yan. Diba? Trabaho ng babae is just to be loyal at maging beautiful at maging, just be feminine sa lalaki niyang partner. But the guy needs to provide, to protect, also to look good at maging mabait, at also loyal, of course. Ayan ang magiging trabaho ng isang lalaki. So just let him. I'm not a believer of 50-50. Sorry po, hindi ako naniniwala na dapat hati kayo kung magde-date kayo sa labas. Dapat hati kayo ng magbabayad. Hindi, lalaki dapat na nagbabayad. Naniniwala po ako sa ganyan. And also, girls, I hope you will practice that one, okay? I hope you will practice that. It doesn't matter kung may pera ka, okay? It doesn't matter if you have money. Just let the guy do that thing. Let him provide that. Kung sa bahay man, sa bahay, your job is the house at ang trabaho niya mag-provide ng mga resources na para gagamitin, which is money na pwede gamitin sa loob ng bahay. So let the guy provide para mahalin ka ng lalaki at hayaan mo siya. Hayaan mo lang siya. Pag pinasok mo yung ganyan traits sa kanya at pag nasanay na siya na ganyan, ay trust me, mamahalin at mamahalin ka pa ng lalaki na yan. Up next is just let him lead. Hayaan mo siya mag-lead ng relationship ninyo, okay? Because kami mga lalaki, we have automatic guard system, protection. Nandiyan ka agad sa amin yan. Kapag ikaw yung babae namin, if you are a girl, it's automatic na we're gonna protect you. That's automatic. So just let him do that, okay? Let him lead. In order for him to lead, kailangan, di ba? Kailangan isa ka sa maglilet sa kanya. May hayaan mo siya mag-lead on that type of relationship, okay? So, if that guy is leading, yes, he will feel the masculine energy. And kanino niya makukuha yung masculine energy na yun? Sa'yo. And equivalent yan, di ba? Equals niyan is mamahalin ka na mamahalin lalo ng lalaki na yan. Ipasok mo yung pagiging maskulado niya, okay? I-embrace mo yung pagiging masculine niya. And trust me, that guy will love you forever. And before we move on sa ating next topic, ay babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week na sina Wilma Loresto ng Palawan. Uy, ang ganda dyan sa Palawan. Kay Maria Janet Crespo, hello po. Kay Melody Venus ng Hong Kong, hello. Kay Cherry Burlas ng Bahrain. Kay Lysel Nosiliado na suking-suki natin, mahilig mag-send ng kiss emoji. Yan, hello. Kay Reza TV ng Lucena, hello po.
Kay Michelle Aaron ng Maldives, I don't know how to pronounce that one. Kay Aisa Kabangbang ng Saudi, hello. Kay Rodora A ng Saudi rin, hello po. Kay Ani Kalasikas, hello. At kay Merla Barrientos ng Dubai. Once again, maraming salamat po sa walang sawang panonood dito sa aking channel at sana marami kayo natututunan. At kung gusto nyo rin po mapasama sa ating shoutout section, just keep writing down your comment. Siyempre, kung meron man kayo mga pabati dyan, yung mga monthsary, anniversary, nag-away man kayo, gusto mo makipagbati sa jowa mo, gusto mo batiin yung jowa mo nagtatrabaho sa malayo, pwede. Or kung gusto mo lang din marinig yung pangalan mo, pwede po. So just keep writing down your comment. And also sa Instagram, kung gusto mo rin mapasama sa Instagram na ima-my-day ko yung mga pangalan nyo sa Instagram, just follow my Instagram, okay? Follow nyo lang po ang aking Instagram at yeah, may mga videos na rin po tayo dyan na matututunan. Marami rin kayo matututunan dyan sa mga videos ko. So just follow my Instagram para mapasama ka sa ima-my-day kita sa Instagram. So let's go back to our topic. Mamahalin ka ng lalaki kapag pinasok mo sa iyo ito. Up next is let him wear the pants in the relationship, okay? Hayaan mong ipasok niya na siya ang ipasok niya yung paa niya. Wearing the pants in a relationship is an American saying. Isa pong kasabihang Amerikano yan, na hayaan mo yung lalaki maging lalaki. Okay? Maging lalaki lang siya sa isang relationship. Like, kung may sira yung mga di ba? Kung may sira at kung kailangan mo siya, don't hesitate to tell him that one, okay? Kung may sira. Or example, kung mayroong magnanakaw sa bahay niyo. Okay? Kung mayroong mga magnanakaw sa bahay niyo, mga masasamang loob na papasok man lang sa loob ng bahay niyo, tell him. And let him do something. At gawin mo lang, magtago ka lang dyan at siya dapat ang gagawa. That's how a man wears a relationship. And also same, that's a number one natin. Let him provide and also let him lead. That's a man just being a man. Kasi yan yung pinaka-natural habitat namin. Yung pinaka-natural habitat po namin na mag-lead, lahat. Okay? That's why it's also biological, girls. Biological. Kasi, ewan ko ngayon, sad to say na ang generation ngayon ng mga lalaki, especially yung mga 20s ngayon, medyo lumalambot na. Hindi natin alam kung bakit. Hindi lumalambot na sila. Naniniwala na sila sa 50-50, yung mga ganyan. Marami ng pagbabago ngayon na tayo mga nasa 30s, nasa 40s, nasa 50s na ayaw nating i-adapt yan. Diba? Ayaw nating i-adapt. But yeah, I don't know why. But, letting a guy wearing the pants in the relationship is a really, really good thing. It can lead to a very, very healthy relationship at the end of the day. And if you just let him wear the pants in the relationship, trust me, that guy will love you. May mga ex ka dyan ng mga lalaki, hindi mo pa naranasan yung pagmamahal na yan kapag binigay mo sa lalaki yung traits na ganyan. So let that guy wear the relationship. Ipasok mo yun sa kanya. Ipasok mo yung mga tuhod niya, yung mga legs niya sa pants na yan, and let him lead the relationship para mahalin ka pa niya habang buhay. And last but not the least is let him prove you who he is. Okay? Hayaan mo siya i-prove kung sino siya. Kasi ganyan talaga. Especially, this is really applicable sa mga lalaking nanliligaw. Kaya kayo mga ate dyan, or may mga anak na kayong dalaga, okay? Kung may mga anak kayong dalaga, lagi yung sasabihin na always take time, okay? Bago yung isuko yung bataan, always take time. Kasi, ayan nga yung pinaka-main trophy ng isang lalaki. Remember that, okay? Sabihin niya kung may mga below 19 tayo dito nakikinig, kung may mga 20 years old tayo nakikinig dito, or kung may mga anak kayo na nandyan sa edad na yan, hayaan mong patunayan ng lalaki yung sarili niya. And it has to be consistent. Kasi para rin yan sa benepisyo mo. At, di ba, always take time. Always take time to get to know that guy. Okay? Kapag pinapakilala niya yung sarili niya sa'yo, always take time to get to know that guy. Yan ang pinaka-importante. Kapag ginawa na niya yan, automatic na dapat na kikilatisin mo na kung genuine ba yung ginagawa niya, kung totoo ba yung mga ginagawa niya, or kung consistent ba yan habang buhay yung gagawin niya sa'yo. It all depends on your judgment someday. Okay? So, just let that guy prove who he is. Patunayan niya kung sino siya para balang araw malalaman mo kung totoo ba o hindi. Or malay mo, nandyan na sa umpisan traits na yan. Baka ganyan na siya at the end of the day. Hanggang sa pinakadulo, ganyan na siya para malalaman mo
kung mamahalin ka ba ng lalaki na yan habang buhay o hindi. So once again, sana may natutunan na naman po kayo sa ating video. Kung nagustuhan nyo po ang ating video na to, ay please leave me a like muna. And also, hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa akin channel, subscribe na lang po para dumami po yung family natin dito sa YouTube. And also, do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload kong videos every week. And also, just keep writing down your comments para next week kasama ka na sa aking Ima My Day kita sa Instagram. At also sa YouTube din para masama ka na rin next week. Kasi alam ko, parang 3 na lang yata eh. Sa Instagram, 3 na lang. 3 na lang, makakabuo na tayo ng 1,300. Maumpisahan na natin yan. And yeah, ito nga po yung Instagram ko. Ayan, and also sa TikTok. Sa TikTok, may mga videos na tayo dyan. Search nyo lang po si Yuli Leonor sa TikTok. Nag-umpisa pa lang po ako sa TikTok. Kaya pasensya nyo naman, konti pa lang yung followers natin. Nag-umpisa pa lang po tayo. So, supportahan nyo rin po ako sa TikTok. Yan, para makita nyo rin. Ito, Instagram, para makita nyo yung personal life ko as an OFW dito sa South Korea. So, once again, thank you so much for watching. At lagi nyo tatandaan, mahal na mahal ko kayo.